Magandang araw sa iyo, Sir Wilmore, at sa lahat ng staff ng Kwentong Takip Silim. Tawagin niyo na lang ako na Ella. Sa kasalukuyan ako ay 76 years old na, byuda. Nananatili akong single at wala akong anak. Hilig ng mga kabataan dito sa amin na pakinggan kayo sa YouTube. Ilan sa mga kapitbahay ko dito sa lugar namin naggaling pa sa malayong probinsya ang nagpadala na din ng sulat sa inyo. Isang kliyente ko sa pagbabasa ng baraha ang nagmungkahi na ipadala ko sa inyo ang aking karanasan sa buhay nang binsang ko itong maikwento sa kanya. Oo, Sir Wilmore, tama ka ng pagkakabasa. Ako ay nagbabasa ng baraha. Hindi ako manghuhula. Binabasa ko ang hanayhay o latag ng baraha ng tao na nasa harapan ko. O ang tao na humihiling na basahan o tingnan ko sila gamit ang baraha. Hindi ako gumagamit ng tarot cards. Aminado ako na takot ako doon. May pumapasok o sumasama kasi na kung ano kapag ginagamit ko yon. Kaya naman, sapat na sa akin ang playing cards. Yung baraha na nakasanayan na. May 4 na suits, ace hanggang king, 52 cards per deck. Yan ang gamit ko. Hindi ko din hinahayaan na marinig ko ang tanong ng aking binabasahan. Basta sinasabi ko lang na ipatong nila ang kamay nila sa baraha at itanong ang gusto nilang malaman. Sa paraan na pwedeng masagot ng oo o hindi. Hayaan niyong simulan ko ang aking kwento. Ipinanganak ako noong taong 1948. Half Chinese and half Spanish ang nanay ko na si Victoria, o Nanay Toyang sa karamihan. Ipinanganak sa Bulacan, pero sa Maynila na nanirahan. Isang magagamot na espiritistang Chinese ang ina niya, at gumagawa naman ng mga alahas ang ama niya. Minana ng nanay ko ang pagiging manggagamot ng nanay niya at ang galing ng tatay niya sa alahas. Kaya naman, isa sa mga main source of income namin ang pagiging alahera niya o ang pagtitinda ng totoo na gintong alahas. Sideline din niya ang pagiging albularyo na kalimitan sinasabi ng iba na mangkukulam ang nanay ko na siya namang ginagawang biro ng aking ama. At sinasabi na oo, mangkukulam siya. Isa siyang white witch. Ang aking ama naman na si Arturo o Mang Turing ay isang mestizo Spanish na mula sa angka ng mga may kaya sa Maynila. May alam din siya tungkol sa mga bagay na kung tawagin ay arcane arts. Marunong siyang gumamit ng mga Latin na pangungusap. Katulong siya ni nanay sa pagsasalin o translate ng mga libro na may kinalaman sa espiritual. Sa Franklin Baker sa San Pablo, Laguna, nagtatrabaho ang aking ama bilang secretary at consultant ni Mr. McCain. Solong anak ako na inihiling ni nanay sa mahal na birhen ng Immaculada Concepcion para lang mabuhay. Ipinanganak ako na may mahinang katawan. Kaya naman nang minsan maging patawirin, yapak na naglakad patungong simbahan ng aking ina mula sa ospital na pinagdalhan sa akin, di alintana ang init ng ispalto. Pagdating niya sa simbahan, tinaltal niya ang laylayan ng damit ng mahal na birhen at naglulumuhod na hiniling ako upang mabuhay. Ito ay ayon sa aking ama nang minsan niyang ikwento sa akin ang naturang pangyayari. Bilang pagpapaliwanag kung bakit kailangan akong isimba sa Antipolo sa tuwing sasapit ang aking karawan. Panatanaw yun na ipinangako nilang mag-asawa hanggang sa makasapit ako ng aking 18 taong gulang na karawan. Hindi sa pagyayabang, maganda ako. May maliit akong mukha at sadyang mapapalingon ka kapag nakasalubong mo ako sa daan. Sabi ni nanay, tinaniman ako ng tatay niya ng mutya. Kaya ganon,
Dahil sa maganda ako, naging hilig ko ang pagka-artista. Idol ko si Nora Honor at hilig ko din ang pagkanta. Minsan ako naging extra sa pelikula ni Joseph Estrada at naging extra din sa palabas ng Student Canteen nang minsan hilingin ko sa aking ama na nais ko maging cover girl. Kinausap ng aking ama ang may-ari ng isang sikat na magazine noon at namakyaw ng mga coupon. Hindi man ako naging cover girl pero napalagay sa magazine ang aking larawan. Naging Reyna Elena din ako, isang karangalan noong panahon na yon dahil kapantay ka ng ganda ng isang artista kapag napili kang mag-Reyna Elena sa sagalan. Pero hindi lang ganda ang meron ako. Marahil ay dahil sa gawain ng aking mga magulang. Bata pa lang ako ay nakakabasa na ako ng mga baraha. Minsan, may kumari si nanay na kumuha ng alahas. Pangako na babayaran pero halos 3 buwan di pa ito bumalik para magbayad. Nagsusulitaryo si nanay noon. Nakita ko ang pagkakahanayhay ng mga baraha. Nakapatong ang 8 flowers na tres na heart at pinatungan pa ng 2 na diamond. Walang ano-ano'y parang may bumulong sa akin. Hindi na magbabayad ang kumari ni nanay. Magagastusan pa ang nanay. Dahil nakasanla ang alahas. Tinitigan lang ako ng nanay ko. Walang kibo na umalis. Pagbalik niya, laglag ang balikat niya na dala ang alahas. Tama ang sinabi ko. Tinubos niya ito sa pagkakasanla. Muntik nang marimata. Sa ganitong paraan namin nalaman na may kakayanan akong magbasa ng baraha. Hindi lang yon, nakakakita din ako ng mga kakaibang bagay. Mga nilalang na di nakikita ng iba. Hanggang sa nagdalaga ako at nakatapos ng pag-aaral, nadala ko yun. Bagay na alam ng aking kaibigan na si Ludicario. Minsan matapos kaming makagraduate, dinaayo namin ang aming eskwelahan sa eskolta para kumuha ng credentials. Ella, anong meron? Lord, may kasama pa ba sa bahay si Sir Ignacio? Yung professor natin sa biology? Ang alam ko matandang binata yan eh. Bakit? Lord, paano ko kaya sasabihin sa kanya na kailangan niyang hubarin lahat ng suot niya ngayon din? Oh. Kasama sapatos, alahas, at kung ano mang suot niya sa mga oras na ito. Kailangan niya yung ilibing sa lupa at pabasbasan. Ano bang sinasabi mo? Nakita ko na walang ulo na naglalakad si Sir Ignacio ngayon lang. May nakasunod din sa kanya na lalaking nakaitim. Ano? Naku! Teka! Saan pumunta si Sir? Pa-faculty yata. Tara, punta natin. Ako nang kakausap. Ella, sarado. Wala yatang tao eh. Naku, paano na kaya? Nalaman namin na naaksidente si Sir Ignacio. Mali ako ng akala na sa faculty siya pumunta. Lumabas pala siya ng campus. Sa kasamang palad, nabundol siya ng rumaragasang sasakyan nang papatawid siya. Dead on the spot si Sir. Pumailalim siya sa elf truck na nakasagasa sa kanya. Hindi niya naiwasan ang kanyang signos. Ang dahilan kung bakit ako nag-alala at nagsabing dapat niyang hubarin ang lahat ng suot niya ay para iiwas sa naturang signos. Ang sinuman na makikita na walang ulo habang naglalakad ay nangangahulugan na mamamatay ang tao na iyon sa aksidente. Hindi siya makaliligtas anuman ang gawing first aid o rescue. Fatal, kumbaga. Nginig ang lamang ko nang ihatid ako ni Ludicario pauwi. Halong lungkot at takot. Naawa ko kay Sir.
at medyo sinisi ko din ang sarili ko. Kung naglakas loob sana ako na sabihin, pihado, na buhay pa siya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Oras na din siguro noon, matanda na eh. Biruin mo, magsisitenta na, nagtuturo pa rin. Kung oras man na niya, sana hindi sa ganun kasakit na paraan siya namatay. Kawawa naman si Sir. Nadurog pang bungo. Ella, huwag mo nang banggitin. Alam kong naaawa ka, pero hayaan mo naman akong makatulog ngayong gabi. Mamaya dalawin ako nun eh. Dahil sa nangyaring aksidente, hindi namin nakuha ang mga dokumento na kailangan namin ng araw na yon. Nagdesisyon kami ni Ludicario na bumalik sa school kapag naihatid na nila si Sir sa huling hantungan nito at medyo humupa na ang lahat ng usap at investigasyon sa school. Ninakbo kasi ang nakasagasa kay Sir. Inaalam pa ng mga otoridad ang buong pangyayari batay sa mga saksi. Makalipas ang 2 linggo, bumalik kami sa school. May isa kaming batchmate na nakabalita na marunong akong magbasa ng baraha. Nakiusap siya na basahan ko siya. Niyaya namin siya ni Ludicario sa kantin at doon ko inilabas ang playing cards na gamit ko. Dahil sa naging karanasan ko na nag-alinlangan ako na sabihin kay Sir ang signos niya, bumawi naman ako sa batchmate namin. Walang hanay-hay ng baraha ang pinalampas ko. Lahat binasa ko. Maging ang hanay-hay na baraha na ipinagbawal sa akin ni nanay na basahin, binasa ko. Hindi ko nais saklawin ang plano ng tadhana. Gusto ko lang makatulong, bagay na pinagsisihan ko. Hala, grabing galit ni Lota sa'yo ha. Ayan, namumulang pisngi mo. Natakot siguro. Lagot tayo sa airmats mo niyan. Para magiging pasapa yata yan eh. Ano ba kasing nakita mo? Una kasi na lumabas ang King of Hearts. Tapos pinatungan ang Ace of Spade. Tapos pumatong ang 4 flowers. Anong ibig sabihin nun? May mamamatay sa bahay nila. Matandang lalaki. Ayon sa bulong sa akin, tatay daw ni Lota. Ano? Hala ka niyan. Magagalit niya yun sa'yo. Ang sigla-sigla kaya ng tatay ni Lota. Tsaka wala namang sakit. Yun din ang alam ko. Kaya sinabi ko sa kanya na samahan niya para magpa-check up. O di kaya naman, iparikisa nilang kotse na pag-aari nila. Wala naman akong balak sabihin pero pag naaalala ko si Sir Ignacio, gusto ko na kahit man lang sa iba makatulong ako. Hayaan na natin. Malay mo naman. Makinig siya sa'yo. O kaya sa pagkakataong ito, mali ang mga baraha. Sana nga. Pero hindi kailanman nagkamali ang basa ko. Sa kasamang palad, hindi din nakinig si Lota sa babala ko. Hinayaan niya lang na pinaniwalaan na bogus ako. Makalipas ang 2 linggo, nabalitaan namin na inatake sa puso ang tatay niya habang binamaniho nito ang kanilang kotse. Nahulog pa sa bangin ang naturang sakyan at nasunog. Halong dismaya, lungkot at takot ang naramdaman ko noon. Siyempre natakot din ako sa mga baraha. Minsan naisip ko na baka may sumpa ako, na puro masama lang ang nakikita ko. Bagay na kinuntra ni nanay. Sinabihan niya ako na ang isipan natin ay sadyang makapangyarihan. Kung ano ang iniisip natin, siyang inaakit natin na dumating o mangyari sa atin. Pinaniwalaan ko si nanay at sinikap kong iwaksi ang takot sa aking isip. Pero pinili ko na magpahinga sa paghawak ng baraha. Isang gabi, tinamaan ng tamang siraulo si Ludicario.
Birthday niya noon at galing siya sa inuman nila ng barkada niya. 10 oras ng gabi noon, naalimpungatan ako sa tahol ng mga aso. May sumisigaw sa harapan ng bahay namin. Paglabas ko ng aking silid, nakasalubong ko ang aking mga magulang na lumabas din mula sa kanilang mga silid. Pagsilip namin sa balkonahe ng aming tahanan. Aling Toyang! Woo! Aling Toyang! Mang Turing! Naparito po para magpaalam na itatanan ko po yung anak ninyo. Ludigario! Uy! Ano ba? Magtigil ka nga. Ba't nambubulahaw ka, oh? Ela, tara na magtanan. Nagpaalam na ako sa mga magulang mo. Baba ka na dyan! Tayo na magtanan. Sira ulo ka. Umuwi ka na nga sa inyo. Kapag nahimasmasan ka, bumalik ka rito at kukutusan kitang ungas ka. Saan ka naman nakakita na magtatanan na magpapaalam? Isa pa, kaibigan ko lang talaga si Ludigario. Minsan na siyang sumubok na lumigaw sa akin nung high school kami, pero binastid ko siya. Kinabukasan nagpunta sa amin ang mga magulang niya para humingi ng dispensa sa mga magulang ko. Kasama din ang kuya niya. Hindi naman nagalit ang aking mga magulang. Natawa nga ang aking ama. Si nanay naman ay humanga. Tapat na tao daw si Ludigario. Nalaman namin na ang dahilan pala ng kanyang inasta kagabi ay dahil natanggap ito sa trabaho sa Bulacan. Sa isang bangko doon na pag-aari ng mayamang pamilya. Dahil malayo ang lugar ng kanyang trabaho, nag-alala siya na makipagrelasyon ako sa iba. Nagbaka sakali na nag-iba na daw ang tingin ko sa kanya. Dumalaw din naman siya sa amin bago siya tuluyang pumunta sa Bulacan. Personal siyang humingi ng paumanhin sa aking mga magulang. 1 taon pa ang lumipas at nakatanggap ako ng tawag mula kay Ludigario. Kailangan ng bangko nila ang teller na babae at inirekomenda niya ako. Matapos tawagan ni nanay ang kanyang kamag-anak na nasa Bulacan upang ipaalam na doon muna ako manunuluyan, ay humayo na ako, kumpiyansa na makakapasa. Tama nga ako, marahil nadaan sa ganda ang general manager. Tanggap ako agad at pinagsimula na kinabukasan din. Masaya ang trabaho sa bangko at hindi pasyadong mahirap. Libre din ako ng kain kalimitan. Dahil kung hindi ako dinadalhan ng binalot ni Ludigario, inililibre naman ako ng general manager namin. Isang araw, isang lalaki ang dumating. Matikas, matangkad. Pagtuloy pa lang nito, grabe na ang titig sa akin. Dala ng kabataan, medyo maloko ako. At dahil gwapo, nakipagtitigan din ako. Namalayang ko na lang na may tumikhim, yung babae pala nakasunod dito. Medyo may katabaan, hindi kagandahan at may malaking nunal sa baba nito. Ang talim, makatitig. Nang makalampas sila, nilapitan agad ako ni Ludigario. Luka-luka ka talaga, Ella. Alam mo ba kung sinong mga yon? Kung makipagtitigan ka kay Eduardo ay inam? Eduardo palang pangalan nun. Hindi ko sila kilala. Bakit? Sino ba mga yun? Yun lang naman yung mga may-ari ng bangko na to. Si Eduardo ang nag-iisang anak at tagapagmana ng bangko. At ang babae na may malaking nunal sa baba niya ay ang nanay niya. Kaya naman pala parang dragon ako makatitig. Para akong lalamunin ng buhay. Ingat ka sa mag-inang yun. Ilang kasamahan na namin dito sa bangko ang naalis gawa nila. Basta nilandi si Eduardo, talsay.
Hindi ko naman nilalandi ang anak niya. Yung lalaking grabeng titig sa akin. Basta, sinabihan na kita ah. Okay, sinabi mo eh. Pero hindi yata ako ang dapat sinabihan ni Ludicario dahil pagkalabas ng magina, nilapitan agad ako ng general manager namin at ipinakilala si Eduardo. Kinamayan pa ako ni Margarita. Kinumusta at nakipag-usap ng kung ano lang. Hindi ko sana gustong kausapin si Margarita dahil ramdam ko na pilit lang naman ang ginagawa niya. Baka sa boses niya ang sungit at pagmamaliit sa akin. Dahil empleyado lang nila ako. Pero dahil amo namin siya, nakisakay na lang ako. Ella, nabanggit sa akin ng general manager nyo na magaling ka sa mga kliyente. Hindi naman po. Nagkataon lang na mababait po ang mga clients na napupunta sa akin at madaling kausap. Iba talaga kapag maganda, no? Kahit hindi magaling nakakakuha ng trabaho at hinahangaan pa. Lahat siguro ng bagay, madali sa'yo, no? Konting lantik lang ng mata at bibigay na sila. Mukhang may pag-aari yata kayo ng kabaret. Ano? Ang trabaho po kasi namin dito sa bangko nyo ay mag-asikaso ng kliyente. Hindi ang makipaglandian. Kaya naman naisip ko lang, base sa mga sinasabi nyo, na inilalarawan nyo ang mga babae sa kabaret na pag-aari nyo. Hindi mo ako gustong kalaban? Ay, hindi po talaga. Paumanin po, Ma'am Margie. Hiramin ko po sana sa Ella. May itatanong po kasi ako tungkol sa time deposit ng isang client natin na taga Makati. Ganun ba? Mukhang inililigtas pa din ng babae na yan ang Angel de la Guardia niya. Hala, sige. Magtrabaho na kayo. Eduardo! Halika na. Uuwi na tayo. Sus, ako pang iniligtas daw ko, no? Pumapatol ako sa mata. Lukurit ka, manahimik ka dyan. Yung pagkamaldita mo, pigilan mo. Amo natin yan. Ano ba? Muntik na ako hindi makahinga. Ano tinakpan mong bibig ko? Totoo naman na papatulan ko yon. Sumingit ka pa nung sasabihin ko na pangit siya, totoo naman. Gaga ka talaga. Umayos ka, ha? Mamaya may makarinig sa'yo. Sabihin na binabastos mo ang amo natin. Una niya akong binastos. Hindi talaga kami magkasundo ni Margarita sa simula pa lang. Galit sa maganda, palibhasa pangit. Matapos ng aming maging patutsadahan, hindi na ulit pumunta ng bangko si Margarita. Pero ang anak niya na si Eduardo, panay na ang punta at palagi pa akong kinakausap. Kabuntot lagi nito ang kinakapatid niya na tall, dark, and handsome na pinagkakaguluhan naman ng ibang teller sa aming bangko. Di naglaon, nagtapat si Eduardo sa akin na na-love at first sight daw siya sa akin. Bagay na hindi ko ikinapigla. Hindi ko naman siya tipo, pero hindi ko din naman masabi na hindi ko siya gusto. Siya ang tipo ng lalaki na okay lang para sa akin. Niligawan niya ako sa loob ng 7 buwan. Dahil nakita ko naman na matyaga siya, binala ko na subukan na maging kami. Boyfriend lang naman, isang malaking pagkakamali ang nagawa ko. Matapos ko nasagutin si Eduardo, kinabukasan, dumating sa bangko ang ina nito at ikinabigla ko ang ginawa nito sa akin. Kayo na daw ng anak ko. Naku, iha. Ako'y tuwang-tuwa. Oo, ma'am. Ano bang ma'am? Aba, ako'y tawagin mo ng mama. Po? Mag-on pa lang po kami. Iha, anak na rin kita. Ano ka ba? Oh, sige ho. Sige ho. Mama,
Ay, mabuti at mabilis kang matuto. Masanay ka na, ha? Siya nga pala. Iniimbita ka naming mag-ina sa aming tahanan. Sige po, kapag po lumuwag ang schedule ko. Hindi. Ngayong gabi na. Dadaan ang driver namin mamaya para sunduin ka. Kailangan ko po munang magpaalam sa tinutuluyan ko na kamag-anak namin dito sa Bulacan. Mainam. Kung gano'y, pagdaan ni Senyong dito, mahatid ka sa bahay na tinutuluyan mo. Pagkatapos ay magpaalam ka at dalhin mo na din ang mga gamit mo. Po? Teka, hindi ko po maintindihan. Sa amin ka na muna makitira. Kahit mga isa, hindi, 2 linggo. Para naman makilala din kita ng husto. Naku, nakakahiya naman po. Huwag na, dadalaw na lang po ako sa inyo. Pumayag ka na, iha. Alam mo, dadalawa kami sa aming bahay. Lalaki pang anak ko. Iba na kapag may kausap na babae. Kahit man lang maranasan ko na parang may kasama akong anak na babae. Sige po. Hindi ko din alam bakit parang nahanginan ng hininga ng mga anghel yung si Margarita. Basta ang alam ko lang, nakakaalibadbad ang biglaang feeling close na arte niya. Natural, hindi ko siya masupla kasi kahit boyfriend ko ang anak niya, nanatiling boss namin siya sa bangko. Kahit si Ludigario ay hindi din makapaniwala sa biglaang pagbabago ng ugali niya. Anong nakain nun? Abay, malay ko. Mayakap at hawak pa sa kamay na nalalaman. Wala man lang sinabi yung boyfriend mo? Wala. Nagbanggit lang na iniimbita ako ng mama niya sa bahay nila. Pero hindi ko alam na may pagbabago sa ugali ng babae. Ingat ka. Baka mamaya kung ano na yan. Mas mabuti siguro kung tawagan mo sina Aling Toyang at Mang Turing. Ayokong abalahin pang mga magulang ko, Lord. Kasimpleng bagay eh. Wala din naman akong balak na paabutin sa punto ng kasalan ng relasyon namin. Ha? Bakit? Ewan ko. Pakiramdam ko lang parang hindi dapat. Sir Wilmore, sa totoo lang, hindi ko malaman pero parang hindi lapat ang loob ko na magkatuluyan kami ni Eduardo bilang mag-asawa. Pakiramdam ko, nagsusuot ako ng sapatos na hindi akma sa akin sa tuwing susubukan ko na isipin na magiging mag-asawa kami. Kinabukasan ng hapon, kagaya ng sinabi ni Margarita, dumating ang driver nila na si Senyong at inihatid ako sa bahay ng kamag-anak ni nanay. Nagpaalam ako ng ayos at sinabi ko na sa bahay ng boyfriend ko muna ako makikituloy ng 2 linggo. Malinaw ko din na binanggit na naandun ang nanay ng boyfriend ko. Ayaw ko kasi naisipin nila na may ginagawa kaming mga bagay na maaring pagmulan ng hindi kanais-nais ng mga bulong sa paligid. Maayos akong sinalubong ni Eduardo at ng kanyang ina sa tahanan nila na hindi naman pala talaga bahay kundi mansyon. Madami silang katulong at may eksklusibo pa na tagaluto. Matapos ilagay ang mga gamit ko sa kwarto na siyang magiging tulugan ko, bumaba na kami para maghapunan. Masaya at maingay si Margarita. Nagkikwento siya ng mga bagay tungkol sa kabataan ni Eduardo, sa namayapa niyang asawa at kung papaano niya itinatag ang bangko nila. Matapos siyang mabiyuda, naandun din ang kinakapatid ni Eduardo na lalaki na una kong nakita noong pumunta sina Eduardo sa bangko. Sa unang 3 araw, napanunuluyan ko sa kanila. Hatid sundo ako ng sakyan at laging kasama si Margarita at Eduardo. Ika-4 na araw ko sa mansyon. Nagising ako na ako lang ang mag-uumagahan. Nang itanong ko sa mga katulong kung nasaan ang mag-ina, ang tanging sagot sa akin ay may mahalaga daw na inaasikaso.
Pagdating ko sa bangko ay kaagad kong kinausap si Lodegario, maging siya ay napaisip. Wala man lang kahit konting sulat? Wala eh. Mga katulong lang ang binilinan. Baka may utang mga yun ha? Tapos balak na ikaw ang ibayad. Hindi ka nakakatuwa. Anong utang ka dyan? Kita mo't may bangko. May alam pang utang nila. Wala. Pero para biro, Ella. Umalis ka kaya muna. Ang weirdo ng ganyan eh. Iniwan ka sa mansyon nang walang pasabi. Tapos wala man lang silang kamag-anak na iniwanan para lang makasama mo. Ang masamang kutob namin ni Lodegario may dahilan pala. Ang 2 linggo na panunuluyan ko sana sa kanila, naging permanente na. Ang seste, kaya pala umalis ng ubod aga, ay dahil mamamanhi ka na ang mga ito sa amin sa Maynila. Ipinaalam nila sa aking mga magulang na nanunuluyan ako sa kanila. Dahil makaluma ang ugali ng aking mga magulang, pumayag ang mga ito na magpakasal kami ni Eduardo. Hindi nila nais na maging laman ako ng usap-usapan bilang babaeng nagpalaway na. Kinagabihan dumating na ang mag-ina kasama ang kinakapatid ni Eduardo na lalaki at ang aking mga magulang. Nabigla na lang ako na napagkasunduan na ang petsa ng aming kasal. Akala ko sa mga lalaki sa pelikula lang nangyayari ang shotgun wedding. Sa mga babae din pala at sa totoong buhay pa. Taong 1973, 25 na ako noon, naganap ang aming bonggang kasal sa Bulacan. Mala prinsesa ang trahe di boda, ang inihanda ng aking mga magulang para sa akin. Dapat ay sina Eduardo ang sasagot ng aking damit pangkasal, tulad sa tradisyon pero tumanggi ang aking mga magulang. Puro mamahali na tunay na gintong alahas na may mga naglalakihang diamante ang isinuot sa akin ni nanay bilang regalo sa aking kasal. Bago umuwi sa Maynila at tuluyan na akong manirahan sa aking bagong pamilya, binigyan ako ni nanay ng isang sinaunang banga na may takip na parang balat ng hayop sa ibabaw. Kahawig ito ng mga banga sa Chinese films. May laman ng iba't ibang insekto, kulisap at mga hayop gaya ng ahas, alupihan, bulate, tipaklong, palaka at madami pang iba. Bili ni nanay, alagaan ko daw ang banga at silip-silipin kung iisa na lang ang natirang buhay doon. Bilin pa niya na kapag iisa na lang ang natitirang buhay ay alagaan ko ito at huwag kalilimutang pakainin. Hatid dito ay swerte sa akin at sa pamilya ng aking asawa. May iniabot din na liham si nanay sa akin. Binilinan ako na buksan ko lang yon kapag inagrabyado ako ng aking bagong pamilya. Lahat ng yon ay ikwinento ko kay Lodegario. Ano kayang balak ni Aling Toyang ano? Hindi ko alam. Pero hindi naman basta-basta magbibigay si nanay ng bagay ng walang dahilan. Kumusta naman ang mga alaga mo sa banga? Nangangamoy ba? Puro kakalokohan. Hindi nga. Kasi di ba, nagkakainan ng mga yun sa loob tapos di ba namamatay? Hindi ba nangangamoy? Tsaka paano ang asawa mo? Hindi ba napapansin o nagtatanong man lang? Ngayong itinanong mo yan, napaisip din ako. Hindi kasi nangangamoy ang banga. At sa tanong mo kung hindi ba napapansin, hindi. Kasi itinago ko sa ilalim ng mga nakahanger kong mga damit sa walk-in closet namin. Oo naman! At may pa-walk-in closet! Yayamanin talagang naging asawa mo, Ella. Nakakalula nga. Si Margarita naman, normal lang trato sa akin ngayon. Mula nang maikasal kami ni Eduardo, nabawasan ang nakakaalibadbad na peke niyang lambing. Kasal na lang siya ngayon. Siya nga?
Mhm. Buti naman. Ano nga palang balak mo ngayon? Anong balak? May asawa ka na eh. Magtatrabaho ka pa ba dito sa bangko? Oo, napag-usapan namin yan. Nagpaalam ako na kung pwede pa din ako magtrabaho. Pumayag naman si Margarita. Yung banga mo ng insekto, aalagaan mo talaga? Sabi ni nanay alagaan. Di alagaan. At kagaya nga ng sinabi ni nanay sa akin, nang iisa na lang ang natirang buhay doon sa banga. Kinuha ko ito at inalagaan sa isang maliit na lalagyan. Pinapakain ko ito ng insekto, karne ng manok, mga piraso ng isda. Dinaglaon, yumabo nga ang kabuhayan ng pamilya ng aking asawa. Bigla ang buhos sa mga kliyente ng aming bangko at yumabong ang plantasyon ng kopra ni Margarita. Nagkaroon ng taas ng sweldo sa amin sa bangko at naging masayahin ang biyanan ko. Isang umaga, papasok ako sa trabaho. Kagaya ng nakasanayan namin sa mansyon, sabay kaming nag-umagahan ng aking biyanan. Si Eduardo naman ay wala na at maagang umalis. Kinausap ako ng aking biyanan. Ella, kailan ba ninyo ako bibigyan ng apo? Malapit na po siguro. Abay, bilis-bilisan nyo ni Eduardo. Anong silbi at kinasal kayo? At isa pa, kailan mo babalak tumigil sa pagtatrabaho? Hindi ka naman ginugutom dito. Hindi naman ho sa ginugutom. Pero iba pa din po yung may sarili po akong kita. Kung hindi lang dahil sa pakiusap ng asawa mo, hindi kita papayagan na magtrabaho. Abay, napapabayaan mo na yatang asawa mo. Mas madalas mo pang kasama ang ludigaryo na yon. Kababat at kaibigan ko lang po si Lodigario. Para na po kaming magkapatid. Wala naman akong sinabi. Ang akin lang, tutukan mo ang asawa mo. Ang lalaki, kailangan niya ng alaga. Hindi sapat ang ganda lang, lumilipas yan. Lahat ng tao nangungulubot pagtanda. Darating ang panahon, wala na din namang maipagmamalaki ang mga magaganda. Hindi ko na siya pinatulan sa patutsada niya. Inunawa ko na lang siya, baka kasi malungkot lang at naiinggit. Hindi naman kasi lahat ng taong ipinanganak na sadyang maganda na kagaya ko. Ang naging usapan namin ng biyanang ko na ibahagi ko kay Luticario. Apo? Hindi ka naman gumamela. Mismo. Paano ako mabubuntis? Madalang pa sa patak ng ulan kung gawin namin. Laging wala at busy daw sa pag-aasikaso ng kabuhayan. Gusto mo mag-surrogate na lang, willing ako. Tumigil ka nga dyan. Nambibintang na nga yung dragona. Hindi ko gusto yung mga patutsyada niya tungkol sa pagkakaibigan natin. Pati na din sa mukha ko. Bakit? Anong nangyari? Ayun. At nagsabi na lahat naman daw ay kukulubot kapag tumanda. Bruwang yun. May katotohanan naman ang sinabi niya. Lahat tayo magkakamukha na kapag tumanda. Kalabaw lang ang tumatanda, Lodigario. I refuse to get old. Kilala ko sa linya ko na yan, Sir Wilmore. Never kong tatanggapin na tatanda ako at kukulubot. Napatunayan ko naman, sa edad ko na 60 na pagkakamalan pa akong 40 ng mga tao sa aming opisina. Kaya nang magre-retire na ako, hindi makapaniwala ang mga boss ko na 65 na ako. Ang buong akala talaga nila matagal pa nila akong makakasama. Mabalik ako sa aking kwento. Sa pangatlong buwan ng pagsasama namin ni Eduardo, nabuntis na ako. Nang sabihin namin ito kay Margarita, buong akala namin matutuwa siya. Natuwa naman pero ramdam ko na bantilaw. Hindi ko yung pinansin
Ang inaakala ko na magpapaganda ng aming relasyon ni Margarita bilang magbiyanan, siyang naging dahilan pa para sumama ito. Nagsimula ang harapang pang-aabuso niya sa akin. Sa mga panahon na wala akong pasok sa bangko, pinaglalaban niya ako ng mga naglalakihang kurtina ng mansyon, ang mga kobre kama, ang mga basahan kahit pa may katulong naman. Sa kalandikahoy din ako pinagluluto, kahit pa may kalandigas kami. Bagay na masama para sa aking baga. Gayunpaman, sinusunod ko siya. Iba talaga kapag may anak ka na nais mong protektahan. Oh, ayan. Idagdag mo yung mga maong na pantalo ng asawa mo. Huwag mong sinsilin at baka mangupas. Levi's yan. Opo. At yung mga kamay mo, lagyan mo ng band-aid. Baka maduguan ang mga puting polo ni Eduardo. Kulang pa ang buwan ng sweldo mo para palitan ang mga yan. Baka po pwedeng magpatulong ako sa ibang katulong na walang ginagawa sa loob. Hindi po talaga maiwasan na dumugo ang kamay ko. Manipis po kasi ang balat. At bakit mo ipapasa sa ibang trabaho mo bilang asawa? Eh ano kung manipis ang balat mo sa kamay? Kasalanan ko ba na hindi ka naturuang gumawa sa inyo kaya hindi nangapal yung kamay mo? Gawin mo yan. Asawa ka ni Eduardo. Ikaw ang gumawa niyan. Huwag kong malalaman na inuutos mo yan sa iba. Magkakalintikan tayo. Sige po. Pagkatapos mong maglaba, magluto ka ng hapunan. Kagabi, napasol na tayong lahat sa gutom sa bagal mo. 8:00 na ng gabi ang hapunan, pasmado ng tiyan. Bilisan mo dyan! Tinis ko ang pangit na trato sa akin. Alang-alang sa buhay na nasa sinapupunan ko. Minsan, kapag hindi ko na kaya, dinadaing ko kay Luticario. Nakikinig naman siya. Kapag may mga araw na hindi siya abala, dinadalhan niya ako ng pinaglilihan ko na fresh milk na nasa bote. Bagay na kahit kailan hindi ginawa ni Eduardo. Palagi siyang wala sa bahay. Malimit din na hindi nauwi sa gabi. Minsan nahagip ko siya. Tinanong ko kung bakit lagi siyang wala. Ang tanging sagot sa akin ay inaasikaso niya ang ibang negosyo ng pamilya. Isang gabi, nasumpungan ko na magbaraha ulit. Mag-isa lang ako noon sa bahay. Nasa kumari niya si Margarita at nagmamadyong. Si Eduardo naman ay nasa labas. Kasama ang kanyang kinakapatid na lalaki. Unang harayhay nakita ko agad ang signifikator ko, ang Queen of Hearts. Pinutungan ito ng 7 spades at ace spade. Isang harayhay na ang ibig sabihin ay may parating na malungkot na balita mula sa aming bahay. Binalasa ko muli ang baraha at inilatag ko ulit. Sa pagkakataong ito lumabas ang ace of spade. Pinatungan ng king and queen of diamonds. Tinapos ng 4 flowers. Biglang buhos ng bulong sa akin. May siknos ang aking mga magulang. Pinanlamigan ako at dali-dali kong tiniklop ang baraha. Binala ko na tawagan ang aking mga magulang kinagabihan upang sila ay babalaan. Dahil siguro sa pagod sa mga gawaing bahay, napaidlip ako. Nanaginip ako at nabunutan daw ako ng 2 bagang. Bigla ang sikdo ng dibdib ko. Hindi magandang ibig sabihin ng ganong panaginip. May kamag-anak ka na mamamatay ang ibig sabihin. Bagang pa naman din ang napanaginipan ko. Nagising ako nang makarinig ako ng mga ingay sa salas ng mansyon.
Dumating sa bahay sina Eduardo at ang kinakapatid nito na si Margarita. Takbo ko nang walang sapin sa paa. Humanap ako ng puno na maari kong bulungan na sambutin na ang aking masamang panaginip. Pero wala na din pala yung halaga. Pagbalik ko sa loob ng mansyon, nakita ko na bukas ang telebisyon. Nakatayo si Eduardo. Nakaupo sa sopa at parang nakakita ng multo ang mukha ni Margarita. Napatingin ako sa telebisyon kung saan nakatutok ang kanilang mga mata. Ang bahay namin sa Maynila nasusunog. Kumabog ang dibdib ko. Doon pa lang alam ko na. Nang iiwas ko ang aking mata, sa telebisyon nakita ko si nanay at ama. Nakatayo sila sa di kalayuan at kumakaway sa akin. Animoy namamaalam. Nawalan ako ng malay. Nagising ako sa silid naming mag-asawa. Nakatanghod si Eduardo sa akin. Tigmak ang luha ko na pinakinggan ang masamang balita na kanyang inihatid. Bago pa man niya sabihin, alam ko na. Namatay sa sunog si nanay at ama. Makalipas ang ilang linggo, isang abogado ang dumalaw sa mansyon. Sa kanya ako ibinili ng aking mga magulang. Iniabot niya sa akin ang titulo ng aming lupa at ilang pang mga naging pag-aari ng aking mga magulang. Inabutan din ako ng bank book. May mga lote at alahas si nanay at ama na naiwan na nasa pangangalaga yon ng abogado at maari kong kunin anumang oras kong naisin. Minabuti ko na sa kanya na muna. May mga alahas pa naman ako sa aking piling na mula sa aking kasal na ibinigay ni nanay. Ang pagkawala ng mga magulang naging sanhi ng pagiging mas malupit ni Margarita dahil siguro sa wala na siyang pangingilagan. 5 buwan ng pagbubuntis ko noon, maliit pa din ang aking tiyan. Palibhasa'y natural na payat at hindi ako masiba kung kumain. Sapat lang para maging malusog ang bata sa aking sinapupunan. Magpapasko, ako ang pinaglinis ng mga naglalaki ang bintana at pinagkabit ni Margarita ng mga kortina ng mansyon at mga dekorasyon. Ano ba namang trabaho yan, Ella? Tingnan mo nga, tabingi pa ang bakal ng kurtina. Oh, ayusin mo. Mahirap po kasing abutin. Teka lang po at tatawag ako ng katulong para matulungan ako dito. Ano bang kaartehan mo yan? Para aabutin mo lang, di mo kaya? Huwag mo nang abalahin ang mga katulong at may pinapagawa din ako sa kanila. May hagda na naman eh. Eh di akyatin mo para maabot mo, ganun lang kasimple. Baka po mahulog ako. Ay naku, ang arte mo talaga, no? Ay mababa lang naman yan. Anong gusto mo? Ako ang umakyat dyan, ganon? Dahil ayaw ko ng away, sinunod ko na lang, bagay na pinagsisihan ko. Kagaya ng kinatatakutan ko, sumala ang pako, nahulog ako. Sa kasamang palad, napasama ang bagsak ko. Agad na dumaloy ang masaganang dugo mula sa aking puwerta at dumaloy sa aking hita. Dinugo ako. Isinugod ako sa ospital at sa kasamang palad ay naagas ang bata sa aking iniingat-ingatan. Wala man lang dumalaw sa akin sa ospital. Tanging mga nurse lang ang naandun. Si Senyong na driver lang ang sumundo sa akin mula sa ospital. Nang makauwi ako, sumbat pa ang inabot ko mula kay Eduardo. Hindi daw kasi ako nag-iingat. Ako pa talaga. Makalipas ang 2 buwan, matapos akong maagasan, nalaman ko ang lihim ng aking asawa. Matagal na niyang karelasyon ang kinakapatid at inaanak ni Margarita na lalaki. Bakla si Eduardo. Nahuli ko silang 2 sa mismo naming silid. Walang pang-ibabang saplot ang kinakapatid ni Eduardo.
at nakaluhod ang aking asawa sa harapan nito. Subo ang naghuhumindi na kabahagi nito. Halong diri at galit ang aking naramdaman. Nais bumaligtad ng aking sikmura. Kinumpronta ko sila at isinawalat ang aking saloobin. Pinanood kami ng mga katulong. Wala akong pakialam. Manahimik kang babae ka! At kayo? Ano at nandito pa kayo, ha? Gusto niyong masisante lahat? Alis! Bumalik kayo sa mga gawain ninyo! Bakla yung anak nyo! Baboy! Binaboy niya yung silid naming mag-asawa! Manahimik ka! Pasalamat ka nga at ikaw ang pinili ng anak ko! Pinakasalan ka, di ba? Di ba? Anong pinagsasabi nyo? Bakla yung anak nyo! Inabutan ko silang may ginagawa niyang inaanak nyo! Ay ano ngayon? Bago pa kayo ikasal ng anak ko, alam ko na may relasyon na sila nitong si Dante. Alam nyo pala na bakla! Ano at ipinakasal nyo pa kami? Para mawala ang chismis na bakla ang anak ko, na siyang sinira mo sa pag-iiskandalo mo, nagaga ka. Talagang ipinarinig mo pa sa mga katulong, ano? Hindi mo na lang nilunok at nanahimik ka na lang sana. Nanahimik? Nakakadiri ang anak nyo! Mga sinungaling! Nakakasuka kayo! Hindi ko kinaya ang nasaksiyan ko, Sir Wilmore. Ganun pala yun. Nakakadiri na makita mo na may ginagawa na kakaiba ang asawa mo. Hindi ako iskandalosang tao, pero sa pagkakataong yon, nalimutan ko ang lahat ng hiya at talagang iniskandalo ko si Ludigario at ng kinakapatid niya. Maga ang mukha ko, putok ang labi at may ilang buhol ang aking buhok. Dahil nilabanan ko ng sagot ang biyanang ko, sinampal niya ako at sinabunutan ng inam. Siyempre walang pakialam ang asawa ko. Yumakap lang ito sa kinakapatid niya habang pinanunood ang nangyayari. Sa sama ng loob ko, umalis ako kinabukasan. Linggo noon matapos akong makapagsimba, pansamantala akong nakipagkita kay Ludicario. Galit na galit siya at nabanggit na kung buhay pa sana ang aking mga magulang ay hindi ako maapi. Doon ko naalala ang liham na iniwan ni nanay. Nagpasya na akong umuwi. Panahon na para basahin ko ang sulat. Kuno ko ang tawag sa bagay na iniwan sa akin ni nanay. Isang uri ng sumpa na natutunan pa niya mula sa lola ko na Chinese na si May ang pangalan. Sa dami ng insekto na inipon ni nanay sa banga, isang malaalupihan na nilalang ang natirang buhay doon. Ayon sa sulat ni nanay, kung aalagaan ito, swerte ang dulot at yayabong ang buhay ng sinumang kagiliwan ng nag-aalaga dito. Kaya naman pala yumabong ng gusto ang buhay ni na Margarita kung ganon, dahil ninais ko na maging maayos ang buhay nila at ako ang may alaga sa nilalang na inanak ni Kuduko. Kung nais naman na manakit o kaya ay gumanti sa pang-aagrabyado sa taong may-ari ng Kuduko, kailangan lamang niyang may bigay ang isang bagay na naglalaman ng Kuduko sa taong kinamumuhian niya. Dahil hindi alam ng tatanggap na kailangan itong pakainin, maghahanap ito ng singil dahil mapapabayaan. Kamalasan at salighati ang dadanasin ng taong yun. Binuksan ko ang drawer ko at may agam-agam ako na ituloy ang aking plano. Oo, galit ako. Pero sapat na ba talagang dahilan na ang mga naging away namin para gumanti ako sa ganung paraan? Nagdadalawang isip ako nang mapansin ko na parang nadistrongka ang maliit na mahugani
Nakahungko na lagayan ko ng mga alahas na bigay ni nanay na labis kong pinahahalagahan. Nang buksan ko ito, nalaman ko na kulang ang mga ito at sadyang ang mga antigong alahas pa talaga ang kinuha. Siyempre, una kong pinaghihinalaan ang mga katulong. Isa-isa ko silang kinausap. Napag-alaman ko na si Margarita ang lumistrongka ng aking kahon. Ipinagawa daw sa isa sa mga katulong na nag-aasikaso sa aming silid na mag-asawa. Ipinaalam ko yung kay Eduardo. Ngunit ang tanging sagot niya ay karapatan ito ng kanyang ina. Dahil anak na din daw ako nito dahil mag-asawa kami. Pinagsabihan pa niya ako na tigilan ang pagiging gahaman. Nag-init ang aking ulo at nagkasagutan kami ni Eduardo. Dahil nabwisit sa akin, nagsabi siya sa mama niya na hindi na siya kakain ng hapunan. Umalis siya ng mansyon. Inaway ako ni Margarita at pinagsalitaan ng masasakit. Yun ang huling hibla ng pasensya ko. Magkandalit na ang lahat. Wala akong pagsisisihan. Kinabukasan, inilabas ko ang mamahaling heirloom vase na genuine porcelain na bigay ni nanay sa akin. Sabi ni nanay galing sa Han Dynasty ang naturang porcelain vase at ilang beses na siyang nilikawan ng mga ahente ng antiques na ibinta na niya pero hindi niya ginawa dahil balak talaga niyang ipamana sa akin. Maingat ko na inilagay doon ang inaalagaan ko na nilalang. Siyempre sinigurado ko na kumain na siya. Kumuha ako ng mga bulaklak sa hardin, pinili ko ang pinakamaganda at inilagay ko sa vase. Si Ella po ako. Hindi pa kita nais makita ng impacta ka. Matapos mo akong galitin kagabi? Kakato-kato ka ngayon? Anong akala mo sa sarili mo? Manigas ka dyan. Baka masipa kita kapag nakita kita ngayon. Mama, pasensya na po kayo kagabi. Nadala lang po ako ng init ng aking ulo at emosyon. Alam ko po na mali ako. Kaya ako nga po kayo kinakatok ng ganito kaaga para po makipagbate. May dala po akong regalo na alam ko na magugustuhan nyo. Bukas yan. Mama, para po sa inyo to. Florera na bili sa bangketa? Wag na. Baka mga tipako niyan. Hindi po. Genuine porcelain po ito mula China. Bigay po ni nanay sa akin. Siya nga. Ilapit mo sa akin at nang masipat ko. Kapag napatunayan ko na peke, ihahampas ko yun sa mukha mo. Aba, oo nga no. Mahal ito. At hindi makikita sa mga simpleng bilihan. Sadyang ibang klase ang ina mo na si Toyang. Sa'yo na ito, Mama. Sa akin? Opo. Peace offering ko po sa'yo. Siya nga? Hindi ako tatanggi. Ilagay mo yan dyan sa may bintana ko, malapit sa kama. Oh, mula ngayon, ikaw na din ang pumili ng mga bulaklak na ilalagay dyan. Araw-araw mong papalitan yan. Sige po, akong bahala. Konsensya? Wala. Hindi ako nakaramdam ng kahit konting konsensya. Miyerkules ang tanggapin niya ang vase. Martes at Biyernes ang pakain. Hindi niya alam yon. Nagsimula ang kamalasan niya ng Biyernes. Nakaranas ang aming bangko ng sunod-sunod na urong ng mga kliyente. May ilan din na bigla ang bulto na inalis ang pera sa amin.
Hindi niya yon masyadong ininda. Sumunod na Martes, wala pa ding pakain ang nilalang na nasa vase. Nasunog ang koprahan ni Margarita. Pinagbulta pa siya dahil nalaman na iligal ang kanyang ginawa. Mainit na ang ulo ng bruha. Panay na din ang pag-inom ng alak. Hindi din niya mahagip si Eduardo. Nananatili lang ako nakatungo sa mga pag-iinit ng ulo niya. Larawan ako ng mapagpasensyang manugang. Biyernes ng linggong yon, hindi ko pa din pinakain ang nasa vase. Nang gumabi, nakatanggap kami ng tawag na tagpo ang patay sa isang pribadong resort si Eduardo. Walang saplot at kayakap ang kinakapatid na lalaki na nasa ganun ding estado. Sa investigasyon, namatay ang mga ito gawa ng pinaghalong marijuana at Corex. Gamot sa ubot-sipon ang Corex at kalimitang ginagamit upang makaranas ng tamang amats. Sabi nga ng mga nakaranas ng tinatawag na high, maluka-luka si Margarita sa natanggap na balita. Wala na ang kanyang uniko iho, sira pa ang pangalan nila. Kaya naman ako na natira sa piling niya ang pinagbuhusan niya ng galit. Sa huling gabi ng lamay ni Eduardo, sumabog ang kanyang emosyon at gumawa siya ng eksena na dagdag material sa mga makakating dila. Ano? Ni kaunting luha ay hindi ka man lang makitaan. Masaya ka, no? Dahil byuda ka na, makakalandi ka na kahit kanina. Mama, mas mabuti kung itulog niyo na muna yan. Ako na po munang bahala sa mga tao. Mama, hindi kita anak na demonya ka. Kung hindi mo inahoy si Eduardo, hindi sana siya umalis ng gabing yun. Hindi sana siya namatay. Kumalma na lang po muna kayo. Baka kung mapaano po kayo niyan. Nalaman mo din ngayon kung gaano kasakit mawala ng anak. Pinatay mong anak ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naagasan. Kung sinasabi mo man na kagagawan kong kamatayan ni Eduardo, pamanas na tayo. Eduardo, anak. Bakit mo ako iniwan? Eduardo! Nang mailibing si Eduardo, inalasan ako ng mama niya ng karapatan sa mga naiwan niya. Nawala ng saysay ang pagiging byuda ko. Sa pilitan din niya akong pinanatili sa kanyang piling doon sa mansyon bilang bayad sa pagkamatay ni Eduardo. Dahil sa naawa ako sa kanya, dahil alam ko ang sakit ng mawala ng anak, nagpasya ako na pumisan sa kanya na dapat pala ay hindi. Palubog na ang bangko nila noon. Nagbawas na din siya ng tauhan sa mansyon. Ibinenta na din ng aking biyanan ng ilang sakyan. Nalaman ko din na may ilan silang ari-arian na kanyang ipinagbili. Patuloy ang pagbulusok ng buhay niya pababa. At patuloy kung hindi pinapakain ang nilalang na katakatakang buhay pa din doon sa vase kapag sinisilip ko. Minsan niyaya ako ni Margarita na sumabay ng hapunan. Pinaunlakan ko naman ito. Naglabas pa si Margarita ng wine. Tumikim daw ako kahit konti. Wala akong kaalam-alam na nilagyan pala niya ng ativan ang naturang inumin. Ang demonya ginawa akong bayarang babae. Pinasipingan niya ako sa kasosyo niya sa negosyo. Ang matandang hukluba na yon na kaunti lamang ang edad na namayapa kong ama.
Noong pa man ay nandidiri na ako sa lalaking yon kapag pumupunta sa bangko at nag-aalok ng indecent proposal. Nang magising ako, wala ako ni isang saplot. Masakit ang buong katawan ko at puno ako ng pasa at sikinini sa iba't ibang parte ng aking katawan. May bakas pa ako na kagat sa dibdib. Rimarim, pagkamuhi at diri ang aking nadama. Lumabas ako ng silid at nasaksihan ko pa na inaabutan ng sobre si Margarita ng hayop ng matanda. Walang kapatawaran. Yun lang ang paulit-ulit na narinig ko sa isipan ko. Hindi ako kumibo pero nagsumbong ako kay Luticario. Ang hayop na babaeng yun? Halika na. Isumbong natin siya sa mga otoridad. Bakit pa? Paniniwalaan ba ako? Parehong galing sa prominenteng pamilyang babanggain natin. Isang may-ari ng bangko. Napapalugi na. At isang maraming koneksyon na politiko. Dahil maliban sa fish farm at mga restaurant, ay supporter ng mga weteng payola. Paano kung mabuntis ka niyan? Paano ka na? Aasa ako na wag naman. Dahil baka mawala na talagang takot ko at makapatay na ako ng totohanan. Kung buhay lang si Aling Toyang, ang nanay mo, piyado. Luluhod yung babaeng yan sa'yo. Sigurado ka ba na ayaw mong magsumbong? Nandito ako. Susuportahan kita. Hindi na, Lord. Makakarma din siya. Nang hindi pa nababanggit ni Luticario si nanay, naisip ko na patayin si Margarita pero sa bigat ng kasalanan niya sa akin, kabaitan ang patayin siya. Tama si Luticario, kung buhay si nanay, luluhod ang hayop na si Margarita sa akin pero wala na ang nanay ko. Ang karma na binanggit ko, hindi basta darating. Ako mismo ang dapat kumilos. Hinayop niya ako, binaboy niya ako, malahalimaw ang ugali niya pues paninindigan niya ang pagiging halimaw niya. Muli kong kinuha ang vase at dinaklot ko ang buhay pang nilalang. Inurasyonan ko yon. Ayon sa turo ni nanay, sa sulat na ibinulong ko ang buong binyagang pangalan ni Margarita noong siya ay dalaga pa. Pagkatapos ay ginilitan ko ang nilalang na bunga ng kudo ko. Kinulikta ko ang katas nito at palihim ko na ipinatak ang lahat ng yon sa gatas niya. Oh, ano yan? Bakit ikaw ang nagtitimpla niyan? Gusto ko sana kayong kausapin, Mama. Kung tungkol sa pag-alis mo dito, hindi ako payag. Kasalanan mo ang kamatayan ng aking anak. Dapat nang napagbayaran mo yon sa pamamagitan ng pagsilbi mo sa akin. Uulitin ko po. Wala akong kasalanan sa kamatayan ni Eduardo. Sila ng kinakapatid niya ang gumamit ng marijuana at Corex. Kasalanan ko pa din? Oo! Kasalanan mo! Dahil kung hindi ka nag-inarte na babae ka ng gabing yon, hindi siya aalis. Sabay dapat kaming mag-ina na kakain. Pero ginalit mo siya. Kaya naman, uulitin ko sa'yo. Hindi ka pwedeng umalis. Pagsilbihan mo ko. Doon man lang makabayad ka sa kasalanan mo sa akin. Sabing mag-ina. Wala po akong balak umalis, Mama. Gusto ko lang sabihin na hindi ko po gustong ginawa niyo sa akin na pagbibenta sa kasosyo niyo. Hindi ako bayarang babae. O ano ngayon? Magrereklamo ka ng rape? Sinong papansin sa'yo? Buswang ka na. Tigilan mo na ang pag-arte na para kang matimtimang birhen.
Sigurado akong nasarapan ka din naman. Barokbok ilat ba naman ang gawin sa'yo ng matanda? Siguradong humalinghing ka din. Uulitin ko. Hindi ko po gustong ginawa niyo. Pero nauunawaan ko. Kaya naman, handa ko po kayong patawarin. Patawarin? Naririnig mo bang sarili mo, ha? Ako? Patatawarin mo? Sinuswerte ka kung inaakala mo nahihingi ako ng tawad sa'yo. Loka-loka! Akin na yung gatas ko na baliw ka. At umalis ka na sa harapan ko! Wisit na to! Binigyan kita ng huling pagkakataon, Margarita. Binigyan kita. Hindi mo ako masisisi. Oo, sa huling pagkakataon, nagdalawang isip pa rin ako. Umaasa ako na may konting bakas pa din ng kabutihan sa biyanan ko. Pero wala. Walang linggong likod ko siyang iniwanan sa kusina at hinayaan ko siyang ubusin ang gatas na may katas ng kuduko. Wala siyang kaalam-alam sa sasapitin niya, kagaya din ng alukin niya ako ng hapunan na wala akong ideya na balak pala niya akong ibenta. Makalipas ang ilang araw, napansin na ng mga katulong ang takaw ni Margarita. Ang dating mahilig sa gulay ay naging matakaw sa karne, partikular sa atay. Halos hindi na ito kumain ng kanin. Hindi na din ito sumisimba at tumigil na din sa pagbabasa ng Biblia. Minsan nahaluan ng katulong ng madaming bawang ang isang putahe. Nagsusuka ito. Nag-init ang ulo na animoy mabagsik na hayop na nagwala at nagbasag. Bugbog din ang inabot ng kawawang katulong na kalaunan ay nagpaalam na at lumayas na sa mansyon. Maging ang mga amiga ni Margarita ay nakaranas ng pagwawala niya. Nagiya siya na magmadyong sa mansyon. Bagay na noon lang niya ginawa. Ang dahilan niya ay hindi daw niya kaya ang init ng araw. Kaya nagpasya siya na sa mansyon maglaro. Nag-init ang ulo ni Margarita nang sunod-sunod siyang matalo. Walang ano-ano'y biniliktad niya ang mesa at nagwala. Ibinalibag niya ang mga bakal na upuan at sinugod ng hampas ang mga kalaro. Isa ang napuruhan at naospital. Ang kakarampot na pera na iniipit ni Margarita ay napunta pa sa usaping danyos para lang huwag siyang ihabla ng pamilya ng kanyang amiga. Isang gabi kabilugan ng buwan, napansin namin na hindi mapakali si Margarita. Mainit ang daing niya, gayong hindi naman maalinsangan noon. Hindi na din siya kumain ng hapunan at nagkulong na sa kwarto niya. Pagsapit ng hating gabi, nakarinig ako ng ingay sa kusina. Lumabas ako ng kwarto upang tingnan at inabutan ko si Margarita na nakakubabaw sa isa sa mga katulong ng mansyon. Nginangamgam nito ang dugo ang liig ng katulong na dilat at wala ng buhay. Mga ingay na animoy hayop na mabangis ang nagmumula kay Margarita ng mga oras na yon. Larawan ng mabangis na nilalang na sarap na nilalapa ang aking biyanan. Bigla na lang ay natigilan siya. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay at bigla itong nagtitili. Paglingon nito sa akin, Anong nangyari sa akin? Malay ko sa inyo. Anong ginawa niyo sa katulong niyo? Hindi ako may gawa nito. Hindi kayo? Nilapan niyo siya, di ba? Inatake niyo siya. Para kayong halimaw. Hindi! Hindi ako halimaw. Hindi nga ba? Tulungan niyo kami!
Hayop ka? Ikaw ang may gawa nito sa akin, ano? Umamin ka! Kinulam mo ko? Mangkukulam ka! Pero may salarin ba na umamin? Natural wala. Inabutan siya ng mga katulong sa ganong estado. Walang tanggi, pinaslang niya sa paglapa ang katulong. Natatakot man, pinagtulungan siya ng mga tauhan sa bahay na itali at ikulong sa kwarto. Tumawag ng pulis ang mga nakakita, ngunit sa kasamang palad, nakatakas siya. Nabutan namin, nakalas na ang tali at basag ang bintana. Nawalan kami ng balita kay Margarita. Sa lahat ng gulo na yon, nanatiling kaibigan ko si Ludicario. Tuluyan na ding napunta sa iba ang bangko. Silambot ng ibang partners, mabuti at naawa sa mga tauhan. Hindi sila inalis. Nag-resign na din ako at nilayasan ko ang mansyon. Bahala na ang mga katiwala doon. Nakitira ako muli sa kamag-anak ni nanay. Bago ako tuluyang umalis ng Bulacan, binalikan ko ang bangko. Dinaanan ko si Ludicario ng hapon na yon, matapos ang oras ng bangko at niyayang mag-usap. Sa isang restaurant namin na pagdesisyonang maghapunan. Kumusta ka naman? Okay naman ako. Hindi kaya balikan ka nung biyanan mo? Hindi naman ako natatakot sa kanya. Pero Ella, atin-atin lang. Ikaw ang may gawa ng pagiging aswang ni Margarita, no? Hindi ah. Hindi nga. Hindi nga. Di bale. Aminin mo man o hindi, andito lang ako palagi. Ligtas sa akin ang lihim mo. Oo, magkaibigan kami ni Ludicario pero may mga bagay na mas mainam ng dalhin na lang hanggang hukay. Siyempre nag-alala din ako na baka balikan ako ng biyanang ko. Kaya naman umupa ako ng private eye, yung private detective. Ipinahanap ko si Margarita gamit ang pera na iniwan sa akin ng aking mga magulang. Ang pera din na yon ang ginamit ko para magsimula ng bago kong buhay. Nagbalik ako sa lugar ng aking mga magulang sa Maynila at pinatayuan ko ng bagong bahay. Inabot ng 6 na buwan ang paghahanap kay Margarita. Natagpuan si Margarita sa Ivisan, isang lugar sa Capiz. Bumili ito ng maliit na farm lot. Nagpasalamat ako sa detective at gumawa ng panibagong kontrata. Pinatiktikan ko ang aking biyanan. Hiniling ko sa detective na periodically mag-report sa akin. Basta malaman ko lang kung ano ba ang ginawa niya. Baka mamaya maisipan ng bruha na sugurin ako. Sa mga panahong yon, nag-apply ako ng trabaho. Swerte naman na natanggap ako sa HR ng isang government agency malapit sa Santo Domingo Church, ang opisina. Si Ludicario naman ay nabalitaan ko na nakakuha ng trabaho sa Iloilo. Medyo matagal din bago kami nagkita ulit. Sa mga panahong yon, may isang report ang private investigator na ipinasa sa akin na balita na may aswang na umaaligid sa farm lot ng biyanang ko. Malimit, may makuhang patay na baka at mga malalaking hayop. Wakwak ang mga katawan, pero sinasabi ng mga otoridad na posibleng mabangis na hayop ang may gawa. Mga ilang taon pa muli kami nagkita ni Ludicario. Binata pa rin ito. Nagkayayaan kami sa Mamunluk. Kumustang balik Maynila? Masaya na malungkot. Namimiss ko mga magulang ko. Pwede namang pakasal na lang tayo eh. Huwag mo akong hiritan. Wala akong balak na ganyan. Talaga to. Hindi ka na mabiro. Haha. Ayan o, tumawa na ako. Nakakakita ka pa rin ba? Oo, hanggang ngayon. Talaga? Oo.
May kamag-anak ka ba na kamamatay lang? Nabalitaan mo sa mga batchmates natin ano? Ang alin? Nakamamatay lang ng pinsan ko. Yung kaklose ko. Ha? Hindi ko alam, Lord. Condolence. Okay lang. Bakit? Anong nakikita mo? May aura ka ng pagluluksa. Tsaka, Lord, patingin ka sa doktor. Bakit? Mamamatay na ba ako? Sira ulong to. Hindi. Sa tingin ko may tama ng konti ang baga mo. Agapan mo na bago lumala. Sabagay. Medyo sumasakit ng likod ko sa gabi. Akala ko lamig lang eh. Sige, sundin ko yung mga paalala mo. Hindi pa rin nawawala ang kakayanan ko na makakita. Mukhang tumindi pa nga. Dahil napansin ko na lang nakakakita na ako ng aura ng tao. Kapag may halong itim, may mabigat na sakit o di kaya ay malapit ng mamatay. Kapag parang may bituin, buntis, kapag naman medyo pink na mapusyaw, tapos may asawa na, nangangalunya. Bagay na dati si nanay lang ang nakakakita. Mana-mana nga talaga siguro. Sa loob ng 25 taon ay tiniktikan ko ang biyanang ko. Minsan napasama sa report ng private investigator na may babaeng buntis na natagpuan sa may paligid ng farm lot ng biyanang ko. Bali daw ang liig nito. Dukot ang puso at busbus ang tiyan. Maliban sa atay nito, wala na din ang sanggol sa sinapupunan nito. Dumami din ang kaso ng mga nawawalang bata. May isang lalaki na namataan na umaaligid sa farm lot ng biyanang ko. Asawa ng natagpuang patay na babae. Kagaya ng nakasanayan ko, ipinadala ko ang bayad sa trabaho ng private investigator at ipinatuloy ko ang pagtitiktik kay Margarita hanggang sa isang araw. Nabalitaan ko na natagpuan na lang siya sa loob ng farm lot na patay. May tama ng bala sa noo. Sinasabi na pinatay siya ng asawa ng babaeng buntis na nakitang pinaslang noon nakaraan. Nabalitaan ko din na naibinta na ang lupa't bahay nila sa Bulacan. Wala na kasing may gustong tumira doon at dahil wala namang ibang anak, wala ding sumambot sa property para ma-maintain. Ang lupa ni Margarita sa Ivisan ay sa akin napunta ang pamamahala. Dahil ayon sa mga nag-aasikaso, wala daw ibang nakalista na kamag-anak si Margarita kundi ang namayapa nitong anak na si Eduardo. At dahil kasal kami, ako ang susunod na may desisyon sa lupa. Ni minsan ay hindi ko dinayo ang naturang lupa. Nanatili ako sa bahay na ipinatayo ko sa lupa ng aking mga magulang sa Maynila. Naglilibang sa pagbabasa ng baraha at nagtitinda ng mga tunay na ginto ng mga mamahaling alahas. Masaya na ako sa ganong buhay. Minsan dalawin ako ni Ludicario na maedad na rin. Nagkukwentuhan kami ng nakaraang bilang magkaibigan. Sa mga nagbabasa ng baraha o manghuhula o gumagamit ng tarot, hindi totoo na hindi kayang makita kung kailan ka aalis. Ako sigurado ako. Sinabihan na ako kung kailan ang akin. Hindi ko naman minamindset ang sarili ko. Hinahayaan ko lang ang nakita ko. Ang ibinulong sa akin ng mga baraha. Pero ginabit ko yon sa isang dahilan upang kumilos ako at isaayos ang mga bagay na may kinalaman sa akin. Planado na kung anong mangyayari sa aking mga naiwan. Nitong Oktubre ng taong kasalukuyan, nagpasya ako na ibenta na ang property sa Ivisan na iniwan ni Margarita. Masyano na din kasing kumakain ng pera ang amilyar.
Wala din naman akong balak na ipagpalit ang buhay ko sa Maynila para lang mamuhay sa kaparangan na balitang kuta ng mga aswang. Sa payo ng mga real estate agents, napagkasunduan namin na ibenta ang naturang farmlot na 3.55 hectares sa halagang 149 billion pesos. Nakapaskil din ito sa mga real estate websites. Sabi nga ng mga Gen Z, i-google nyo lang at matatagpuan nyo ang naturang property. Marahil maririnig ko pa ang istorya ko sa kwentong takip silim. O baka hindi na. Hindi natin masasabi. Pero ito lang ang iiwan ko sa inyo. Gaano mang kagaling ang isang manghuhula, pantas, mga katulad ni Nostradamus, kung anumang tawag ng tao, huwag niyong kalilimutan na ang nasa itaas pa din ang may huling desisyon. Maraming salamat po, Sir Wilmore. Ito po ang aking karanasan.